Another day, another life dito sa bundok ng Kinumay No Ligo Edition. Tara, let's go! Hello mga bishi! Hindi ko alam kung ako lang ba yung sobrang nahihirapan maligo sa panahon ngayon dahil grabe, sobrang lamig talaga ng panahon. Ditong mga nakaraan, naliligo nga ako sa umaga pero kagabi gumamit nga kami ng electric fan dahil dito nga natulog sa kwarto ko si Ma'am Ashley. Hindi kasi kami kasya doon sa higaan ko kaya naman doon siya sa ibaba at kailangan nga namin gumamit ng electric fan para hindi siya malamukan. Pero ang kapalit nga nun mga bishi ay sobrang lamig talaga kaya naman pagising ko kaninang umaga nangungurug-ngurug talaga ako. Mayroon namang mainit na tubig pero syempre mas pinili ko na lang din talagang hindi maligo. Hindi naman ako aamoy ng aking mga kasama. Charis. Kalimitan nga gumigising ako 6:10 pero kanina dahil sa sobrang lamig nga ng panahon, wala pang alas 6, gising na gising na yung diwa ko. Nag-init nga lang ako ng tubig pagkatapos ay naglinis na nga ng aking katawang lupa. Katawang lupa? Kahit saan nga ako pumunta, mayroon talaga akong bit-bit na makeup. Hindi talaga pwedeng wala akong kilay at wala akong lipstick. Kahit may sakit ako mga bishi, kahit nasa bahay, hindi talaga pwedeng mawala yan. Dati, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Pero simula nga nung nag-asawa ko, pinag-aralan kong mag-ayos ng aking sarili. Kailangan mayroon akong kilay, kailangan mayroon akong lipstick. Nang sa ganun, hindi nga ako iwanan ng aking asawa. Hindi ko din alam ha, pero para kasi sa akin, nagiging malaking factor na nagloloko ang isang lalaki kapag yung kanyang asawa o kanyang partner ay hindi marunong mag-ayos. Don't get me wrong mga bishi ha, eto naman ay opinion ko. Kaya nga talaga ako nag-aayos para nga hindi ako iwanan ng aking asawa at nang sa ganun, maging presentable nga din ang aking itsura. Alam ko naman na hindi ako maganda tapos papabayaan ko lang, hindi ako mag-aayos. O diba, ano na lang magiging itsura ko? Hindi man pak na pak yung aking makeup, pero alam mo yon kahit papaano ba ay magiging maayos, yung haharap ka sa tao na may magandang aura, yung mga ganong eme. Alam ko naman na mahal ako ng aking asawa at yun talaga ang pinakamahalaga. Pero syempre, kailangan ko mag-ayos ng aking sarili para hindi na siya tumingin sa iba. Charis! Sobrang dami ko na nga nasasabi sa inyo mga bishi at eto na nga nung natapos na nga ako mag-ayos ng aking sarili ay nagtimpla na nga ako ng kape. Tapos kahapon, nagpabili nga din ako nitong pinagong na tinapay kasi eto talaga ang pinakang-favorite kong kainin sa umaga. Pinagong na tinapay tapos mayroong palaman na peanut butter. Kasi ako mahilig kumain ng kanin dahil alam nyo ba na kapag kumakain talaga ako ng kanin, ang bilis kong tumaba. Panigurado may magsasabi dyan, hindi ka nga kumain ng kanin, kumain ka naman ng tinapay na mayroong peanut butter. Ganun din yun, mas malala pa. Wala tayong magagawa. Yun ang gusto kong kainin eh. Alam nyo ba mga bishi na kapag nandito ako sa Kinumay, sobrang dami kong me time. Tipong wala ka masyadong iniisip, wala kang sasawaying bata. Like, ang dami mong time para sa iyong sarili. Syempre masaya yun kasi kahit papaano nabibigyan ko ng oras yung aking sarili. Pero syempre may part din na medyo malungkot kasi nga wala yung aking mga anak. Medyo malungkot na medyo masaya. Parang balance lang, ganun. Kapag hindi ko pa nga nakakausap yung aking mga anak, nakabantay nga lang ako sa CCTV kung ano yung kanilang mga ginagawa. Nung natapos na nga ako mag-me time, ay eto na nga mga bishi, pumunta na nga ako sa office at tingnan nyo naman yung aming daan, mayroon ng mga bato, yung mga damo. Kasi kapag umuulan dito, sobrang putik talaga, yung mga pantalo namin puro lapo. Kaya naman nakiusap ako sa aming mga GO dito sa school na kung pwede lagyan nga nila ito ng bato papunta dun sa aming bahay. Sa ganun kapag umuulan ay hindi kami masyadong maputikan tapos medyo madulas din kasi yung damo. Ilang araw na nga rin kaming may nakikitang mga helicopter sa Kalawakan. Sobrang amazing nga kasi yung mga helicopter ang bababa lang, yung tipong malapit lang sila dito. Doon nga sa nakaraan kong vlog, ang daming nag-comment sa inyo nitong aking kala na nakadikit dito sa dingding. Hayaan yung mga bishi, gagawan ko yan ng makeover. Ngayon na hindi na muna ako nagluto dahil nga hindi masyadong safe. Nung tanghali na nga, binigyan ako ni Bayi ng kamote. Sabi nga niya sa akin, 1 linggo na daw niya itong nahukay pero walang kumakain. Syempre ako, sobrang tuwa ako sa mga ganito. Yung tipong binibigyan ka ng kamote, saging. Inuuwi ko yan mga bishi sa aming bahay. Sabi ko nga sa kanya, wag ka mag-alala Bayi, ako na ang kakain ito. Kaya naman agad-agad ay naghanap nga ako ng plastic para ilagay nga ito dito dahil iuuwi ko nga ito doon sa amin. Ang nakakatuwa pa, malinis na siya kaya hindi na siya maraming lupa. O diba? Ang bongga, may pasalubong na ako sa aking anak. O siya, hanggang dito na lang muna mga bishi. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Patuloy po sana tayong pagpalain ng ating pong may kapal. Paalam!